89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes ngayon ay July 8 at oras po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Kasama niyo po, ako po si Kaaron Liway, Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ating mga balita sa Balitang Nasyonal, dagdag buwis sa online gaming, okay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Todo Balita. Sa Supreme Court, kumilos na laban sa judge na fixer di umano sa Sabongeros. Todo Balita. Sa balitang lokal, bagong ayuda para sa displaced OFWs inilunsad sa pangatlong distrito ng Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, tropang 5G target ang Grand Slam. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng Department of Finance na magpataw ng panibagong buwis sa mga online gaming operator. Ito ay kung mayroong sapat na pag-aaral sa buwis na ipapataw kahit na posibleng ikadismaya ito ng mga operator at mauwi sa underground ang kanilang operasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang mungkahi ng Department of Finance ay para naman sa ikabubuti ng mga Pilipino dahil batid-anya ng Pangulo na marami ang nagugumon sa online gaming. Kasabay nito sinabi ni Castro na paiigtingin ang paglaban sa mga hindi rehistradong online gaming dahil maraming mga Pilipino ang nagugumon at nalulubog sa utang dahil sa ganitong uri ng sugal. Sa kaugnay na balita, kinumpirma kahapon ng Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kumikilos ngayon ang Korte Suprema matapos ibunyag na whistleblower na si Julie Patidongan na may isang judge na nagsisilbing fixer di umano sa mga kaso na konektado sa business tycoon na si Atong Ang. Sa isang interview nitong Lunes sa DOJ, sinabi ng kalihim na may iba pang personalidad na sangkot ang itinawag sa kanya na iniimbestigahan at marami pang lulutang na testigo. Kabilang sa bagong personalidad ang ibinunyag ni Patidongan na fixer judge. I was told about it. Iimbestigahan na siya ng Supreme Court at iniimbestigahan na siya ng Supreme Court. Ulit na sinabi ni Remulla.
Umapila naman sa Department of Transportation o DOTR ang isang transport company na ipagbawal sa mga public utility vehicles ang mga pasahero na maiingay. Ang apila ay ginawa ni Metrolink Bus Company Senior Consultant Richie Manuel nang malaman na ang ingay ng mga pasahero ang dahilan ng pagwawala ng PWD sa loob ng bus na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA Guadalupe nitong nagdaang linggo. Ang PWD na nag-viral nitong Biyernes ay iisa noong Hunyo na pinagtulungang bugbugin ng mga pasahero at konduktor. Anya napapanahon na upang maglabas ang DOTR ng kautusan para mapanatili ang katahimikan sa loob ng mga public utility vehicles. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Isinagawa kamakailan ang pamamahagi ng unang batch ng tulong para sa mga displaced overseas Filipino workers sa 3rd District ng Pangasinan. Ito ay sa ilalim ng programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o aksyon. Ang programa ay inisyatiba ni Congresswoman Rachel Arenas katuwang ang Department of Migrant Workers sa Region 1 sa pamamagitan ng pagtutulungan ng tanggapan ng kongresista at ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Regional Director Christian Ray Sison. Nakapagpamahagi ng kabuuang 850,000 pesos na tulong pinansyal sa 14 na benepisyaryo mula sa 6 na bayan sa pangatlong distrito ng Pangasinan. Layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong sa mga OFWs at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan. Bahagi rin ito ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan na suportahan ang mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat, lalong-lalo na yung mga nahinto sa trabaho o di naman kaya ay nawala ng kabuhayan. Matatandaan na isa si Congresswoman Arenas sa mga mambabatas na nagpanukala ng pagbuo ng isang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa mga OFWs. Makaraan ng ilang taon na isabatas ito at ito ang dating POEA ay ginawa ng Department of Migrant Workers. Sa bayan ng Pusurubio, pinasinayaan na ng lokal na pamahalaan ang Manaol Diversion Dam na donasyon ng Tanyan Key Foundation. Dinaluhan ang pagpapasinaya ni Director Gina Nilo ng Bureau of Soils and Water Management, Secretary Francisco Tio Laurel ng Department of Agriculture at mga kinatawan mula sa Tanyan Key Foundation at mga opisyales ng lokal na pamahalaan. Sa naging programa, nagpasalamat si Mayor Kelvin Chan at si Punong Barangay Peregrino Aspiras at mga former presidents ng mga nasabing barangay dahil sa laki ng naitulong ng dam sa mga magsasaka lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Mula sa 03 panimula ang TNT Tropang 5G, ang unang kupunan na sumampa sa Season 49 PBA Philippine Cup Finals at lalong lumakas ang kanilang tsansa para makupo ang pambihirang Grand Slam matapos maghari sa nakaraang Governor's Cup at Commissioner's Cup. Matapos ang tatlong dikit na kamalasan sa pagsisimula ng torneo ay 6 na sunod na panalo ang inilista ng TNT patungo sa pagsikwat sa number 6 spot sa quarterfinals. Sinibak nila ang number 3 na Magnolia, nagbitbit ng twice-to-beat advantage, papasok sa best-of-7 semifinal series. Nagawa ito ng Tropang 5G sa kabila ng hindi paglalaro ni na-injured Jason Castro, Ray Nambatak at RR Pugoy kasama si Kelly Williams. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:29 ng umaga.
DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmet, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:32 ng umaga. Kasama nyo pa rin Liway Manantan Iparagire. Sa ating Todo Balita, nasa pangalawang linggo na po ng buwan ng Hulyo. Ngayon po ay July 8. At happy birthday sa lahat ng nagse-celebrate ng kani-kanilang mga kaarawan ngayong umaga o ngayong araw. Ayan, wala na si Bagyo. Actually, nung kahapon, yung balita, yung posibleng bumalik siya. O, mag-about face itong si Bising. Yung international name niya, I think, ay Danas. Pero yung update na balita kahapon, talagang binayo niya ang Taiwan. Doon siya dumaan, binayo niya ang Taiwan at base sa mga post kahapon sa Facebook, grabe yung epekto ng ulan at saka malakas na hangin. Nadulot nitong si Bagyong Danas doon sa Taiwan. At papunta na siya o napunta na siguro siya sa Eastern China o kaya baka humina na. Talagang hinagupit niya yung kapitbahay nating bansa. Samantala dun sa bayan po ng Posorubio mga kaibigan, base dito sa advisory ni Mayor Kelvin Chan ng bayan ng Posorubio, magkakaroon ngayong araw, July 8, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, magkakaroon ng pupunta doon ang Pag-ibig. Ayan, in cooperation with the Municipality of Posorubio, gaganapin sa third floor ng municipal building. Ayan, parang events hall kasi yung third floor, maluwang yon. So, ang paanyaya ng Pag-ibig dyan sa mga taga Posorubio, para kanyayo datoy apo,
Ang inaanyayahan nila yung mga tindero, mga tricycle, jeepney, bus drivers, mga municipal, barangay officials, kasama ng mga empleyado. Inimbitahan din nila yung non-working spouse, mga individual na 18 years old hanggang 65 years old na gustong magmiyembro. Mga overseas Filipino workers, mga negosyante, mga kasalukuyang miyembro. Ayan, ang serbisyo na dadalhin ngayong araw ng pag-ibig dyan sa inyong bayan sa Pusurubio, kasama na dyan yung pagpaparehistro bilang miyembro, pwede nyong alamin kung ang iyong savings o yung records, lalo na kung matagal na po kayong nakapagparehistro as member ng pag-ibig tapos na-stop yung paghulog nyo. Meron pa rin doon, hindi po yun nawawala. Magpasa ng aplikasyon para sa multi-purpose loan o kaya Provident Benefits Claim, kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus at magparehistro ng inyong Modified Pag-ibig 2 o kaya MP2. Yan po yung mga serbisyo na dala ng Pag-ibig ngayong araw dyan sa bayan ng Pusurubio, dyan sa 3rd floor ng municipal building, alas 9 ng umaga o kaya hanggang alas 4 ng hapon. Napakaganda po itong pagkakataon, mga kaibigan, na yan mga taga Pusurubio, pumunta po kayo. Siguro pwede rin yung taga ibang bayan kasi ito naman pwede namang i-check o kaya sagutin ng mga taga-pag-ibig ko ang anuman yung mga katanungan nyo. Sabi ko nga ito magandang pagkakataon kasi hindi nyo na kailangang pumunta pa sa Dagupan para mag-inquire. Hindi na kailangang pumunta kayo sa kanilang opisina na matatagpuan sa BHF building sa Mayombo, Dagupan para sa mga sa anumang concerns nyo. Yan, pumunta na po kayo dyan. So yung announcement naman kahapon ng iba't ibang mga chief executives o kaya mayors na nung Sunday nag-announce sila ng suspension ng klase ngayong araw. Ang announcement naman nila kahapon, walang suspension ng klase. Kayo pumasok na kayo, Kandamad. So kahapon din, inaugural session ng iba't ibang sangguniang bayan, sangguniang panlungsod. Sa Kalasyaw, inaugural session ng sangguniang bayan, ang presiding officer, ang bagong Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Inaugural session din kahapon ng sangguniang panlungsod ng San Carlos. At ang presiding officer, ang re-elected Vice Mayor Bogs Risuelio. Ganun din sa ibang lugar and in all sa mga inaugural sessions ng iba't ibang bayan at saka lungsod na ginanap kahapon, present, umattend yung kanilang mayor. So yung mga bagong halal na mga opisyales, kailangan nilang umattend ng seminar, kumbaga mandatory. Ayan, meron silang mga seminars na pwedeng salihan. Yung mga nakita naman natin, syempre ang pinakamabilis kasi na mapagkukunan natin ngayon o kaya makikita natin yung mga balita, Facebook. Yung mga nakita natin kahapon, mga bago, first-timers na mga congressman, yung anak ni Vilma at Ralph Recto, I forgot his name, yung anak ni House Speaker Martin Romualdez, mga anak-anak ni, sayang lang natalo yung anak naman ni dating Secretary Mar Rojas. Gusto kong panoorin yung mga Facebook live niya mga post niya during the campaign period. Hindi siya pinalan, kinapos ng boto para makuha niya yung number 1. So, marami pong mga first time na mga congressmen na sila ay mula sa mga political clan o anak ng dating mga politiko o anak ng mga incumbent na mga politiko. And kasama rin sa nakita ko na post kahapon, magkasabay sila ni body niya. Si anak ni Ralph Recto at saka Vilma Santos. Si anak naman ni former Senator Grace Poe.
Ayan, siya ay party list representative. So yung mga anak ng politiko, kung hindi man sila elected as regular congressmen, sila ay elected, ay nakuha nila yung seat as a party list representative. And speaking about San Carlos City, mga kaibigan, itong nakaraang araw bilang bahagi naman ng taunang selebrasyon ng National Disaster Resilience Month, ang iba't ibang lokal na pamahalaan may kanya-kanyang activity. Pero dun sa San Carlos City, ayan, yung kanilang panimula aktibidad, nagsagawa sila ng motorcade bilang hudyat ng mas maigting na paghahanda ng ating syudad ng kanilang syudad sa anumang kalamidad na pwedeng tumama o kaya manalasa sa lungsod. Ito ay pagpapaalala sa lahat na, gising-gising, dapat gumawa na kayo, umaksyon, ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong tahanan, sa bahay nyo, sa structure o kaya sa paligid. Dahil hindi, bagamat, sabi ko nga, for the past several years, medyo, bagamat may mga tumama na bagyo, may pagbaha, pero hindi na tumama dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito sa lungsod ng Dagupan, hindi pa, wala ito sa kalahati ng mga nakaranasan po natin 5 years ago, 10 years ago. Pero andyan palagi yung threat ng kalamidad. Kaya dapat palaging handa, sabi nga po nila. Sabi po dito sa San Carlos City, ang kahandaan ng bawat isa ay magkakaroon ng malaking epekto sa katatagan ng bawat isa na humarap at lampasan ang anumang sakuna na maaari nating harapin. Lalo na itong ginawang activity dyan sa lungsod ng San Carlos ay pagpapaalala sa mga San Carlenians. Pero ang palagi nating sinasabi at palaging yung naririnig, palaging sinasabi ng mga magsasaka, ito yung welcome na welcome sa kanila. Dahil marami po sa mga sakahan ay rain-fed o kaya umaasa lang ng tubig ulan. Meron naman yung abot sa kanila, yung tubig galing sa irigasyon. Pero malaking bahagi ng mga sakahan, lalo na sa mga hilly parts o yung mga bulubundukin, ay hindi po abot yon ng irigasyon. Kaya rain-fed po yung mga yan. So kahapon, inaugural session din ng Sangguniang Bayan ng Lingayen na ang kanilang presiding officer ay ang batang-batang Vice Mayor na si Vice Mayor J.M. Crisostomo. Yung kanilang flag raising ceremony kahapon, pinangunahan ni Mayora Iday Castañeda. Yung unang flag ceremony kasama sina Vice Mayor J.M. Crisostomo at mga Sangguniang Bayan members. Kasama sina, bilangin nga natin, Councilor Attorney Gab Macaraeg, Councilor Angeli Agbuya, Councilor Jolo Lopez, Councilor Teng Tapia at Councilor Jonathan Ramos. 5 lang. Kasabay nito ang selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon na may temang Food and Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain karapatan natin sa pangunguna ng kanilang Municipal Nutrition Office kasama ang mga barangay nutrition scholars. Sa mga lugar na meron silang backyard o meron silang kahit papano open field, maraming tumutubong halamang pagkain ngayon. Andyan bukod sa saluyot, andyan yung kangkong at marami pang iba. Meron yung mga vegetable na ito yung panahon, ito yung planting season, o kaya ito yung pinaka the best na ito yung season nila, kasama na dyan ang ano ba yung iba hindi ko maalala, pero maganda yung yung sitaw, isa na dyan syempre, plus yung kangkong tumutubo lang yan, kamote ganun din, mabilis dumami. Ito yung sinasabi nilang pag meron kayong pwedeng pagtaniman, ito yung dapat na tinatanim, hindi dapat nawawala dahil resilient itong mga to, mabilis humaba at pwedeng talbusan at maging kasama na yan sa ulam nyo, breakfast
breakfast nilagang talbos ng kamote kasama pritong tuyo o kaya pritong isda, ay nako, laban na po yun. Balikan lang natin mga kaibigan yung ating balita kanina na ayan, eto, maiingay na pasahero ipagbawal sa PUVs, Public Utility Vehicles, at meron ng isang bus company na umapila sa Department of Transportation. Ito yung Metrolink Bus Company dahil nakakairita sa ibang mga pasahero yung ingay ng iba. Saan ang gagaling yung kanilang ingay? Kung nagkukwentuhan lang na sa tamang level lang yung kanilang yung lakas ng kanilang boses, okay lang. Pero napansin nyo ba mga kaibigan? Napansin nyo ba sa mga sasakyan, o kaya di kayo dyan sa labas, o kaya yung mga mula nung halos lahat na ng tao ay may cellphone, nakakapag-data, call sa messenger o kaya video call. Ang ingay na sa di ba, sa mga sasakyan. Dahil kung may tumawag sa kanila o kaya may tatawagan sila, kapag nakikipag-usap yung kasabayan mo sa sasakyan, alam niyo yung parang nasa bahay lang siya. Tapos, i-speakerphone pa. So, malakas na yung boses niya, malakas pa yung, maingay pa yung kanyang cellphone kasi naka-speakerphone. Na para bang wala na silang pakundangan, wala na silang pakialam kung yung pinag-uusapan nila ay naririnig ng iba. Wala na silang pakialam kung napakalakas ng kanilang boses. Pansinin niyo po, kahit sa labas, not only sa loob ng mga sasakyan, kundi sa labas, na parang sarili nila yung mundo. Ang mas masaklap pa niyan, ayan, sa loob ng sasakyan, manonood sila ng video na lakas-lakas ng sound. O hindi ba pwedeng, okay, manood kayo ng video kung ano man yan sa Facebook, pero mag-earphone naman kayo. Konsiderasyon sa ibang mga pasahero. At kung makipag-usap kayo sa telepono, hinaan na ang boses. Kung hindi mahinaan, sabihan nyo na lang yung tumatawag sa inyo o yung tatawagan nyo, sabihin nyo sa sarili nyo, tatawag ka na lang pagkababa mo ng sasakyan. Eto, yung pala PWD. Pero hindi lang yun yung dahilan na dapat i-consider na baka may mga PWD na maiirita at sumpungin kung ano man yung kanilang disability. Lalo na yung pagganyan, i-stress siya sa maingay. Kundi consideration din sa ibang tao. Hindi na dapat humantong sa mga ganyan, di ba? Pero yun nga, ang mga tao ngayon, in general, bato-bato sa langit, ang tatamaan huwag magalit. Pag may kausap sa cellphone, kasi hodang nasa loob ng sasakyan na marami yung pasaheros o nasa public place, maraming tao, ay ang lakas ng boses. At yun nga, pag video call, i-speakerphone pa niya. Okay, oras po natin, alas 5:48. Mag-break muna tayo sa panghuling pagkakataon. Ang oras, babalik po ang Toda Balita. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. 10 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Good morning sa mga suki po natin. Sa lahat ng hindi nakatutok sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa araw-araw na pagsuporta po sa amin. Samantala sa mga nakatutok naman, nasa Facebook Live sila po yung nababati po namin kasi nakikita namin yung kanilang mga pangalan. Kasama na dyan si Sir Roberto Nimer at si Ma'am Araceli. Good morning po. Si Jojo Bauson, kumusta na? Si Ernesto Mosada, si Celia Morante, Yayo Yoko Batutay, Rodel Edadis Peralta, Ernesto Mosada. Ayan, sino pa nawala? Gracielda Matro, Jennifer Gutierrez Dizon, Randy Manawis, Josie Leda Mateo, kay Kuya Benji Tan, good morning. Beng Viray, good morning po. Ayan, mali yung napindot ko kay Mamata, good morning. Kay DC Vian, good morning po. At sa mga kasamahan ni Mamata, ayan, dyan, good morning na nakikinig po sa atin. Good morning din kay Madam Rose Cat, mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, yung mga kasamahan natin sa Philippine Red Cross, Dagupan Council. Ayan, parang may project na gaganapin sa ano. Wait lang, hanapin ko. Dyan sa may Sweet Elementary School. Asan na yon? Good morning kay Ma'am Lerma. Sweet Elementary School, Abalang. Ayan, mamaya. Nakatakda nitong waiting for network. Nawala yung network natin. Okay, eto po yung mga activities. Sa ano pa? Sa July 18. Hindi, ngayon. Iba lang yung 18. So, yung sa Sweet Elementary School, pupunta po dyan ang mga officers ng Girl Scout of the Philippines Dagupan Council para naman sa proyekto na Tulong Bata Project, 1:00 ng hapon. Iba lang yung activities sa iba pang araw. Ayan, nilabas na yung mga schedule of activities. So ngayon, base na rin sa napag-usapan sa council meeting, beneficiary nga Sweet Elementary School para sa Tulong Bata Project, ito Bag of Blessings.
Sa July 9 naman, orientation of Chief Girl Scout Medal Scheme Project. Ang participants ay senior and cadet Girl Scouts who intend to work on a project. Ayan, gaganapin naman sa Council Office, yung temporary, andyan sa May Dagupan City Plaza. And on July 11, Friday, ito yung update, orientation of council trainers, district field advisors, and school coordinators. Ang participants ay newly appointed school coordinators, district field advisors, and council trainers. Gaganapin din doon sa temporary office ng Girl Scout dyan sa May Dagupan City Plaza. Bakit temporary? Kasi yung building na andun yung opisina dati ng Girl Scout Dagupan Council, yan po ay i-demolish na. So lumipat pansamantala dahil magpapatayo ang lungsod ng Dagupan ng bagong building dyan. Binigyan naman sila ng temporary na office. So parang kahapon nagkaroon din ng ng session ang sangguniang panlungsod ng Dagupan. Tapos na ito yung mock session ng Manlingkor, Yakalanguran. Ito yung mga members ng council mula sa Young City Vice Mayor at saka Young Councilors. Meron ding Young Secretary. So, ginanap po yun kahapon. Tignan nga natin yung mga post. Good morning kay Sir Renato Santillan at sa kanilang misis. Yung kanilang anak na si Rain Simon Santillan, yan, siya I think yung Young Vice Mayor. Kaya sa mga young city officials at yung sa ibang bayan at saka lungsod na kung saan nagkakaroon din sila ng young officials, ayan, enjoy nyo yung inyong moment as young city officials o young municipal officials. Yung balita naman po natin sa ating probinsya mula sa Kapitolyo, yan nga po naumpisahan at very successful na at marami nang gustong sumali sa programa ng provincial government, yung brainchild ni Governor Ramon Gico III. Ito po yung corporate farming no kung saan hinihikayat yung mga may-ari ng mga sakahan na yung maliliit, yung magkakatabi na ipumasok sila sa corporate farming program ng probinsya. Ibig sabihin yan, lahat sila iisang klase o variety ng palay yung kanilang itatanim. So, pare-pareho yung gagamitin nilang pataba at lahat ng gagamitin nila doon panlaban man sa peste o kung ano pa man ay pare-pareho. So, dahil sabay-sabay yung kanilang pagtatanim din, sabay-sabay yung kanilang pag-harvest. So, sa kiskisan, isang klase rin yung yung gigilingin doon. And with that, mas matutulungan din sila ng provincial government. And dahil naman sa problema po ngayon, bumaba yung presyo per kilo ng palay. Hirap pa rin. Maganda yung harvest, pero dahil sa hindi maganda yung presyo, hirap din yung ating mga magsasaka. So, ang iniisip ngayon, I think for implementation na yan, alam niyo kasi si Governor Ramon Gico III, hindi yan magbibigkas ng isang programa kung hindi pa planchado ang lahat. Kaya yung sabi niya, tutulong, gagawa ng paraan ang probinsya o kaya ng proyekto o programa na kung saan bibilhin ng probinsya yung mga palay ng ating mga magsasaka, lalo na yung nasa corporate farming para matulungan naman sila at hindi binabarat ng mga bumibili ng palay. At yan po ay binanggit na po at inanunsyo ni Governor Ramon Gico III nung sa kanyang inaugural speech para sa kanyang pangalawang termino. So, antabayanan po natin yung iba pang mga announcements ng probinsya kaugnay sa programa na ito. Nilalamig yung likod ko sa
sa lamig ng aircon. Itong aircon namin sala sa init, sala sa lamig. Pag mainit, pag naman sinusumpong napakalamig at ang tama niya sa likod ko. More on that mga kaibigan, napakarami pong magagandang programa ang ating provincial government. Katumang po ang Sangguniang Panlalawigan na pinangungunahan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. At isa pang napakagandang balita ay yung mga inanunsyo patungkol naman sa plano ng probinsya na magbukas ng campuses outside Lingayen, syempre dahil ang main campus ay dyan sa Lingayen ng Pangasinan Polytechnic College. So nabanggit na may nabili ng lupa para sa Umingan campus ng PPC para sa Eastern Pangasinan. Magtatayo rin saan pa yung iba? San Carlos City. And I think sa Bugal yun dahil may lupa ang probinsya doon. Gaya ng sabi nga natin mga kaibigan, more on that sa mga susunod na araw. Ngayong umaga naman, groundbreaking para sa ipapatayong malaking hotel diyan naman sa diyan sa bayan ng Lingayen. Hindi Lingayen. May ipapatayo doon ang probinsya na hotel pero sa ngayon ay nagkaroon na ng groundbreaking months ago para naman sa Twin Tower, 11-story tower, multi-story building at saka yung convention center ng Pangasinan ng Kapitolyo na yan po ay ipapatayo dyan sa may Capitol Complex. Yung groundbreaking na ceremony para sa sinasabi ko kanina, nabubulol na ako, nagkakabuhol-buhol na yung sinasabi ko, magkakaroon ng groundbreaking ceremony para sa Grand Summit Hotel, Pangasinan. Diyan po sa bayan po ng Calasiao. Okay mga kaibigan, antabayanan po ang susunod na programa. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro, ang Orly in the Morning. Sa ngalan naman ng aking partner Kaaron Susan Yadao at sa technical Kaaron Richard Ulanday. Nakasama niyo po Liway Manantan, Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw.